UPLB. Ayan. Nasaan na po ako? Nawawala ako. Ito po ang galing UPLB. Dito pa rin sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. So patuloy na katuwang ng bawat komunidad, mag-aaral at lingkod bayan sa loob ng 61 years. At sa bayan po tayo uling napapakinggan at napapanood sa Facebook at YouTube platforms ng Radyo DZLB. Kining kaya sa galing UPLB. Narinig ba si Zik? Ayan, buti naman narinig si Zik. Ano na? 3:24 p.m. So, malamang, Liana, tayo ay... Po. Good afternoon. Good afternoon po. Kaya ngayong hapon po tatayo ay magtuklas UPLB. Naks, magtutuklas, no? Ayan, nag-bumper ba tayo? Ayan, nag-bumper. Sorry walang audio, wala rin akong audio sa sarili ko yan. Anyway, Liana, syempre bibigay ko na sa iyo itong pagkakataon para ipakilala yung ating guest dito po sa studio. Okay po. So nabanggit kanina ninyo, ni Kurt po, na ang pag-uusapan natin ay tungkol sa army worms. Ano nga ba itong army worms? So kaya kasama natin po ngayong hapon sa Tuklas UPLB ang mga eksperto mula sa National Crop Protection Center or NCPC. Kaya't hindi na natin patatagalin pa. Kasama natin live na live sa studio sina University Researchers Dr. Michelle Guerrero at Sir Randolph Candano. Good afternoon po. Magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon po. So nabanggit po natin kanina yung tungkol sa army worms, specifically po yung fall army worms tsaka onion army worms. Kayo po ay parte ng isang proyekto na naglalayong iangat ang awareness ng ating mga farmers patungkol sa mga peste po na ito, tama? So, para po magkaroon ng ideya yung ating mga manonood, pati yung mga hindi pa po familiar dito sa army worms, maaari nyo po bang ilarawan kung ano ba yun, anong itsura niya, characteristics, and may pinagkaiba ba yung fall army worm and onion army worms? And ano po yung mga common signs kung ang isang crop o halaman ay apektado nitong peste po na ito? Ayan, salamat sa iyong katanungan. Ang onion army worm, ang scientific name nito ay Spodoptera exigua. And then ang fall army worm naman with the scientific name of Spodoptera frugiperda, pareho yang wala tayo initially sa ating bansa. So ito ay dumating, ang onion army worm dumating sa ating bansa noong 2016 at nag-cause siya ng outbreak. So marami pong mga magsasaka ang kumbaga ay naging maraming taniman ang nagka-problema dahil sa onion army worm. At yung fall army worm, kailan nga dumating, Kuya Randy? So 3 years later, dumating naman yung fall army worm. Una siyang nakita sa lalawigan ng Cagayan, no, sa Region 2. And after ilang buwan, kumalat na siya sa buong bansa. So ganoon kabilis kumalat itong mga peste na ito. Actually, they are considered transboundary pests. Ibig sabihin, nakakapag-travel sila from one country to another. Social naman itong mga worms na to. Well-traveled. Well-traveled. Ay, sorry Liana magtatanong lang ako kasi parang nabanggit niyo po, 2016 at saka 2019 dumating tong mga worms. Paano sila pumunta dito sa ating bansa? Paano sila nakabiyahe? May passport ba to? Definitely wala silang passport, no? Yun nga, may kakayahan silang lumipad ng malayong distance. Lipad itong worms to. Yes. Meron silang yung ano po. Sige, siguro unahin natin kasi sabi kanina ni Aliana i-describe namin. No? Siguro magandang i-describe natin para sa mga nakikinig. So itong onion army worm at fall army worm, pareho they belong to the order Lepidoptera. Kagaya ng mga paru-paro. So they belong to the same order. Then meron silang kumpletong inog ng buhay, egg, larva, pupa, adult. Yung adult nila, of course, may pakpak, no? May babae at lalaki. Yung itlog nila, yung mga adult na babae, nangingitlog ng clusters or egg masses, and they can lay, yung mga babae, ng hundreds of eggs. So, na-imagine natin kung gaano karami sila pwedeng from one female adult, kung gaano kadami ang kaya niyang maging
ano ba sa Tagalog ang Mag-populate. supling, parang Dumami. ganon. Ayun, dumami. Mga babies nila. Ayun. Then, after egg, yung larva, yun yung damaging stage, yung uod. Yun yung kumakain ng ating mga onion at yung kumakain ng corn in case of fall armyworm. And then, yung pupa naman, uod-tulog, sa lupa sila nagpupupate. And then, adult na. Kaya So, pala napakabilis nilang Dumami. And, magkapamilya sila nung paru-paro. Hence na pareho paglipat. silang Lepidoptera at pareho silang Noctuidae. Magkapamilya. Ibig sabihin, aktibo sila sa gabi. Mm. So, nangangain sila Nocturne. during nighttime. Kaya minsan, yung mga farmers, nagugulat sila pagising nila sa umaga, halos maubos na yung kanilang crop. So ano po yung mga obvious na makikita natin sa mga crops po? So for onion armyworm, yung OAW, ang isa sa mga senyales na inaatake ng onion armyworm is nauubos yung dahon ng sibuyas. Kasi mga foliage eater sila, yung mga immature stage, yung mga uod. Kinakain nila yung dahon ng sibuyas hanggang maubos yung dahon, at kapag naubos na yung dahon, pumupunta sila doon sa mismong sibuyas, yung bulb ng sibuyas. Kaya ganoon sila ka-destructive. Tapos hindi lang yun, kaya sila tinawag na armyworm, kumakain sila in group. So para silang army. Nakakatakot. Tapos in fact, ang tawag sa kanila sa Tagalog ay harabas. Harabas ng sibuyas. Sa kanila nanggaling Harabas ang ng harabas. Kasi nga wala silang habas na pumipinsala ng mga pananim. Collective group sa talaga. mais naman, fall armyworm, ganun din, kinakain nila yung dahon at ibang bahagi ng mais. So, ang fall armyworm, gusto nila nandun sa funnel ng mais dun sa wall sa talbos. So, nandun sila kumakain. So, minsan hindi siya makikita kasi nga nakatago siya. So, habang lumalaki yung mais, lumalabas yung damage niya. So, anong epekto nito? Nakaka-epekto ito sa ani ng mga magsasaka. Kasi nga, kung kinakain nila yung dahon, nakaka-epekto ito sa photosynthesis. Kaya bumabagsak yung kanilang ani. So, napakalala na pala nung epekto nitong fall armyworm since 2016, ng armyworms in general, since 2016 pa po. So, ano pa po yung mga ibang epekto nito sa mga magsasaka, pati po sa sektor ng agrikultura in general? Sige, Doc. Malaki ang epekto, of course, ditong ating mga peste. Unang-una, nabanggit na nga ni Kuya Randy kanina, bumababa ang ani to the point minsan na talagang wala ka ng maani. So, ang isa pa sa mga naging epekto sa mga farmers, for example, since naging outbreak level ito, hindi na nila malaman kung ano ang control measure. So, nagmi-mix ng mga pesticide, insecticide, which is not a good practice. So, yun po yung isa sa mga common misconception nila sa pagpuksa po ng mga armyworms. Or may iba pa po ba kayo? Ano ba yung mga common bang practices po ng farmers pag nakita nila ito na may iba pa po ba silang ginagawa? Kalimitan, at yun nga, dahil sa meron kaming proyekto, awareness campaign na may iba rin namang mga pamamaraan, ang mga farmers usually kapag nakikita nilang may uod, unang line of defense nila ay mag-spray. Yun kasi ang naging nakasanayan nila. Exactly. Pero dahil may mga may mga awareness campaign, and also from NCPC may mga proyekto na rin kaming nagawa in the past and ngayon din na nagbibigay ng kaalaman na hindi lang pestisidyo ang sagot para makontrol. Meron din tayong mga natural enemies. Kuya Randy? Ano nga yung mga... Kaya nga ang aming estratehiya is integrated pest management. So, ibig sabihin, magsisimula ka sa paggamit ng, for example, magagandang binhi. Pipili ka ng binhi na alam mo na medyo resistant doon sa mga pests na gusto mong protektahan yung inyong pananim. So, meron din tayong tinatawag na mga cultural management. Paano yung cultural management? So, dyan papasok yung pagiging malinis ng inyong taniman, para hindi siya mag-harbor ng iba't ibang klase ng pests. Tapos meron din tayong tinatawag na habitat manipulation. Parang bukod dun sa ating mga pananim, nagdadagdag tayo ng ibang klase ng halaman para ma-boost yung population ng mga kaibigang kulisap. So ganyan yung ilang strategy sa cultural management. And then yun nga, nasabi ni Doc Mitch, yung mga biological control, paggamit ng mga kaibigang kulisap,
Meron tayong predator, parasitoid, meron din kaibigang amag, kaibigang virus, kaibigang nematode. So, maraming strategiya na pwedeng gamitin bukod sa paggamit ng pestisida. Oo. Actually, sa integrated pest management, dapat last resort talaga yung paggamit ng pestisida. Curious question lang, sir and doc, no? Common na pag may nakitang peste, isi-spray ng sobrang dami. So, yun pala is hindi siya maganda. Last resort siya dapat. As much as possible Kasi, para maalagaan nga. Oo, by nature, meron talagang kalaban yung mga peste. So, parang kailangan muna nating malaman kung may presensya ba ng mga kaibigang pulisa. May question ako doon, yung regarding dito sa mga army, tawag dito, fallworm at saka yung onion. Ano yung natural na kaibigan ng mga na mga kulisap para ito ma-eradicate kumbaga? Hindi naman talaga eradicate. Mabawasan? Mabawasan, ma-manage. Actually, sa aming sentro, sa National Crop Protection Center, kami ay nagpaparami ng mga kaibigang amag, kaibigang kulisap. Sa aming sentro, nagre-rear ngayon ng tinatawag na Telenomus remus. Ito ay isang parasitoid against fall armyworm. And also, kaya rin itong kumbaga matulungan ang population din ng onion armyworm. So, Telenomus remus is one at nakikita rin yan sa taniman, no? So, Natural talaga siya. Nandun siya kung hindi ka nag-spray ng maraming pesticides. So, ibig sabihin pag may pesticides, mas hindi sila naturally Yes, napupunta doon. Kumbaga, lahat kasi napapatay ng pesticide, hindi lang yung Hindi lang yung bad, armyworm. Oo. pati yung good. Parang Yes, good tama po and kayo bad dyan. bacteria, no? Okay. So, apart from the parasitoid, si Kuya Randy actually siya ang nag-spearhead ng earwig naman. Yes. So, isang klase naman siya ng predator. So, directly kinakain niya yung mga uod ng fall armyworm sa onion armyworm. Kaya isa yon sa ina-explore namin na gamitin laban sa iba't ibang uri ng armyworm. So, paano nyo po nasasabi na itong mga strategies po ninyo is, and paano nyo po na-ensure na ito pong ginagawang pest management is sustainable po? Okay. So, before namin siya i-deploy sa field, so dumadaan siya sa mahabang pag-aaral. No? Saka, bakit siya sustainable? Kasi nga, naturally, present na siya doon sa farm. So, ang ginagawa namin actually ay hindi namin siya ini-introduce. Parang ino-augment lang namin yung kanilang population para makasabay siya sa dami ng peste. Kasi kaya nagkakaroon ng outbreak, yung mga natural enemies, hindi pa sila nakakasabay doon sa dami ng mga peste. Pero kapag naabot na ng mga natural enemies yung level ng population ng mga peste, kusa na siyang bababa. So, nagkakaroon na ng balance. So, ano po yung mga paraan po ninyo para po mabigyan ng awareness itong ating mga farmers and communities? Ayan. So, nagkakaroon nga ng mga awareness campaigns. Kagaya nung nabanggit nyo kanina na meron kaming proyekto, sa ngayon po ay may proyekto ang aming sentro. Programa, actually, it is composed of 8 projects na ang layunin ay ma-manage ang mga harabas sa taniman. Napag-alaman po namin na may mga target communities kayo sa Laguna, Batangas, Pampanga, Nueva Ecija at Negros Occidental. So, kamusta naman po yung mga feedback po sa mga communities na ito? Ayun. So, actually, doon sa Negros, hindi pa kami nakapunta, mag-uumpisa pa lang, pero nagkaroon ng report last year, ito, Kuya Randy, 2024, na inatake ng fall armyworm ang, of course, yung corn, alam na natin, pero lumipat siya sa tubo or sugarcane. So, pupunta kami doon para maglunsad ng awareness campaign. At sa mga ibang bayan na nabanggit mo, definitely pupuntahan namin. So, sa ngayon, nasa coordination stage pa lang kami. Nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang local government units dyan sa mga probinsya na nabanggit mo. Kaya wala pa kaming masyadong feedback na nakukuha. Kakasimula lang ng aming project. Pero yun nga, based dun sa mga experience namin dati, nalaman namin na talagang umaatake itong mga armyworms na ito
sa mais at saka sa sugarcane. Sige. Yung Yes iba po. pa ring mga, kumbaga, para malaman ng mga magsasaka kung ano ba yung fall armyworm at onion armyworm at paano sila ma-manage. Nagbibigay rin kami ng mga IEC materials or mga leaflets pag pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Para po sa mga gustong makaalam kung yung peste bang nasa kanila ay armyworm ba, pasan po kayo nila pwedeng ma-contact? O may possible emails or website po? Ayun, sa mga taga-pakinig, kung gusto nyong malaman or may problema kayo Oo. sa peste, lalo na kung ito ay harabas, siguro una, don't forget to subscribe to our Facebook and YouTube pages. So, click follow sa aming Facebook page, UPLB National Crop Protection Center, and also sa YouTube, UPLB National Crop Protection Center. I-search nyo lang po and hit follow and like. And subscribe. And subscribe, yes. So bukod dun sa aming social media, pwede silang mag-walk-in sa aming opisina. No? Medyo malayo lang yung office namin, malayo sa campus, pero tumatanggap kami ng mga walk-in clients. Yes. And meron din kaming plant health clinic, Kuya Randy? Yes. So parang meron kaming one-stop clinic, no? Kung may problema sila sa peste at sakit ng halaman, maaari namin silang matulungan. Maganda po yan. Meron tayong parang takbuhan ang ating mga farmers and Yes communities. At magbibigay po kayo ng consultancy, tama po, para Yes. sa kanila. Libre po yan, no? Lalo na sa mga Service magsasaka. talaga. Tama. Walang bayad. Wala tong may mga satellite ba kayo? Satellite station din katulad nung sa ibang mga offices. Merong mga regional crop protection center, no? Sila yung close parang allies namin, no? Parang kapag meron kami mga technology na dine-develop sa center, dina-download namin sa kanila. So every region ng Pilipinas may RCPC, no? Regional Crop Protection Center, parang sila yung counterpart namin. Just So, in case maaari kasi rin po silang Sir lumapit. Randy at saka Doc Michelle na merong iba, for example Visayas, kasi yung mga Visayas region alam ko maraming corn dyan. Kasi yung isang proyekto natin dito sa UPLB, yung FSTP, Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. So yung mga malalayo, meron silang pwedeng puntahan para kapag may katanungan sila, paano ito anong tawag dito? Para matutulungan yung mga farmers natin para hindi sila mahirapan at hindi masayang yung kanilang mga binhi, 'di ba? Kasi nakakahinayang po talaga kung matagal nyo ng Oo. Kung tinanim. 2016, Grabe. ilang years na siyang namimeste Oo. dito sa Pilipinas. Oo. At hindi talaga siya ma-eradicate. May chance bang pwede siyang ma-eradicate? Well, based on experience na napupuksa naman siya, no? Hindi napupuksa, nakokontrol siya, no? Pero yung onion armyworm, no, almost a decade na siya, parang severe pa rin yung damage na Grabe. kokos niya sa sibuyas. Saka inuunahan niya tayo doon sa magandang part, yung sa spring onion. Diba? Sorry. Yun talaga naisip ko kanina. Inuunahan ako sa Anyway. Maraming salamat po. Meron po ba kayong mga huling paanyaya and mga pagbati po para Opo. sa Sa ating mga tagapanood, Oo. pwede niyo po silang kausapin ngayon. Ayun, so kagaya ng nabanggit kanina, kung meron po kayong mga nais idulog na peste, hindi lang po actually sa harabas, kung ano man pong peste ang inyong gustong matulungan namin kayo from the National Crop Protection Center. Open po ang aming sentro para po kayo ay bigyan ng libreng serbisyo. And yun nga po sa Facebook and YouTube, makikita nyo po yung aming mga initiatives at mga programs. Kung may pa-seminar kami, andun din po. Kayo po, Sir Randy. And Yan. nagpo-provide din kami ng mga libreng training. So kung gusto niyo pong maka-avail, no, ng mga pa-training namin, especially sa mga government agencies na related sa crop protection ng inyong mga fields, pwede po kayong lumapit sa amin at matutulungan po namin kayo sa pagbibigay ng mga kasanayan sa pamamahala ng iba't ibang klase ng peste. Ayan, napakaganda nun. Liana, sorry, ikaw muna. Sige po. Maganda po na itong initiative po ng NCPC at yung mga proyektong ito, sana po may mas dumami pa yung ating mapuntahan and mapagservisan itong mga proyekto nito kasi
nakakabahala na pala, no? Ito ay global challenge, kumbaga, and dumating na sa Pilipinas. And good initiative po ito ng NCPC on your part po. So, maraming salamat po. Baka may mga gusto kayong batiin. Mag-shout out. Shoutout po sa office mates namin sa NCPC. Lalo na yung mga staff na bumubuo ng aming program na Harabas. No? Haraba. Yes, opo. 8 projects po ito from NCPC and may isang project din po sa IWEB. Ayan. Maraming salamat po, Doc Michelle and Sir Randy. Liana, ikaw. Siguro pasalamatan Sige din po. natin yung funding agency Oh, na. syempre, Ayun. definitely. So, of course, opo, itong programa na ito ay under DOSTP card po. DOSTP card. Ayan, maraming salamat po. Wala na kinakalimutan na pasalamatan. Baka may Maraming salamat magtampo, no, Liana? Oo. Maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy natin yung initiative na to and mas marami pang farmers and communities ang maabutan ng ating tulong. Thank you po. Thank you very much. And marami ako natutunan ngayon sa Fall Army at Onion Army Worm. Actually, nababasa ko na to dati. Gawa nga ang nanay ko ay nasa FSTP before. So, kaya sabi ko, familiar yung Fall Army. Parang ginagawa namin yan dati. Kaya sabi ko, na ito yung mga naninira talaga nung sa corn. Kaya yun. Akala natin normal na uod lang. Yun Oo. pala army worm na yun. Ang nakakabahala doon, lumilipad siya. Yun yung nabahala ako kanina, Liana. May Kaya ganun tinatanong ko, pala. paano yun? Paano sila nakapunta from place to place? Akalain na mo yun, may ganun? ganong insekto. Oo, di ba? Oo, uod, ganyan. Kaya- Kayang lumipad. At saka talagang Across the sea. ito talaga yung ito yung talagang matutuklasan niyo po dito sa Tuklas UPLB. Liana, baka may mga announcements ka ba from Ovicre? Wala ba? Meron ba? Next week, attend kami ng RRIW. RRIW. Research Innovation Week. Ay, Ayan. baka pwede wala pa. Wala pa? Pero dapat mag-ayos na mga RSR. Feeling ko nagagawa na dapat ibang po. kolehiyo. Noon is November, no? Oo. November 5, if I'm not Oo. mistaken. Bago magbigay ng bonus, kaya hindi ko nakakalimutan yan. Mag-prepare na raw po ng RSR. Ayan, sabi yan ni Sabi ni Grace. OBCRE. Ayan, nasa comment daw po ang ating yung page ng NCPC. So para masundan nyo sila, follow, like, and subscribe. O, di ba? Sana talagang talagang ina-announce natin. Sige, pagbigyan nyo na ako. Ako ang host ngayon eh. Liana, wala na? Wala na Sure? po, salamat. Ayan, maraming salamat po sa Tuklas UPLB, sa Ovicre, at syempre sa ating guest from NCPC. So, bago tayo pumunta sa susunod nating segment at bago tayo mag-vlogs, ay unahin ko muna yung announcement ng about sa Gawad Pangulo sa natatanging serbisyo publiko. So, ito po ay ongoing na po. Sana may makita kayo na pwede nating i-nominate dito dahil ang mananalong awardee ay magkakaroon ng sustainability grant. O sir, baka pwede kayo dito. Tingnan niyo po yung ito ay Gawad Pangulo sa natatanging serbisyo publiko. So, if I'm not mistaken, last time ay CAFS ay nanalo na dito. So, yan po, wag niyong palampasin kasi ang alam ko ay kung hindi ako nagkakamali, ang nomination ay extended to November 15. Ayan. Next ay eto, Liana, baka gusto mong basahin at inyo to. RDE Digest. Yan, gusto mo ba Mayroon yan? po tayong bagong RDE Digest. Mayroon tayong bagong issue ng RDE Digest. This time, it is highlighting UPLB's contribution to sustainability. Each article demonstrates the initiatives of various units as they contribute to the priority areas of UPLB's research and extension agenda, the UPLB Agora. It is namely the food security and sovereignty, One Health, resilience and sustainability, future communities and institutions, and social justice and cultural flourishing. You can read the e-copy via bit.ly UPLB RDE Digest -vol 16-issue 1. Pero Ang nasa haba. screen na yan. Oo nga. Sorry naman, no? Pero para sa ating mga, iscan nyo na lang yung QR Oo. code. Kahit pinahirapan natin si Liana na basahin yung link. Pero ayan, maraming salamat, Liana. At sa pagbabalik po ng ng Galing UPLB, dito lang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB.